Ang kwento ng sikat na modelong ito ay opisyal na nagsimula noong taong 1997 nang formal itong ilunsad ng Yamaha Motor Corporation sa merkado ng Europa bilang tugon sa lumalaking pangailangan para sa mga compact, ngunit mabilis na sasakyang panglungsod. Sa unang bahagi ng paglikha nito, ang pagpupunyagi ng mga inhinyero ng Yamaha ay nakatuon sa pagbuo ng isang scooter na hindi lamang praktikal kundi nagtataglay din ng sports DNA na hango sa kanilang mga mas malalaking karerang motorsiklo. Ang orihinal na produksyon ay nakilala sa ilalim ng internal sa kodigo na YQ50 para sa bersyong may 50cc o 2-stroke na makina at YQ100 para sa mas malakas na bersyon na may 101cc na makina. Ang mga unang unit na ito ay binuo at ginawa sa pakikipagtulungan sa mga pabrika sa Europa upang matiyak na ang kalidad ay aangkop sa mahigpit na pamantayan ng emisyon at kaligtasan sa mga bansang tulad ng Italia, Espanya at iba pa. Sa pamamagitan ng stratehikong hakbang na ito, nagawa ng kumpanya na baguhin ang pananaw ng publiko sa mga scooter mula sa pagiging simpleng transportasyon tungo sa pagiging isang simbolo ng makabagong estilo at mataas na pagganap sa kalsada. Ang pangalang Aerox ay hindi isang random na kombinasyon ng mga titik kundi isang binuong salita na may malalim at teknikal na kahulugan na sumasalamin sa kakayahan ng unit. Ayon sa mga tala ng disenyo at pagsusuri ng tata, ang pangalan nagmula sa pagsasama ng salitang aero na hango sa Griegong salita na air na nangangahulugang hangin o may kaugnayan sa aerodynamics at ang titik X na tradisyonal na ginagamit sa industriya upang magpahiwatig ng kursado, kakaiba o mataas na antas ng pagganap. Ang pagpili sa katawagan ito ay direktang naglalarawan sa layunin ng mga nagdisenyo na lumikha ng isang sasakyan na tila humahati sa hangin ng may kagaanan at liksi habang pinapanatili ang matatag na kontrol sa direksyon. Ang bawat kurba ng katawan, ang talim ng harapan at ang ayos ng panel ay binuo gamit ang mga prinsipyo ng aerodynamics upang mabawasan ang hatak ng hangin habang tumatakbo sa mataas na bilis. Dahil dito, ang mismong pangalan ng modelo ay naging isang pangakong pang-inhinyero na nagpapatunay na ang isang scooter ay maaaring maging kasing bilis at kasing kiting na isang tunay na sports bike sa aspeto ng forma at pakiramdam ng pagmamaneho. Ang pagsikat ng seryeng ito sa pandaigdigang entablado ay hindi naganap sa pamamagitan ng tsamba kundi batay sa kanilang makasaysayang pagsusuri. Ang isa sa mga pangunahing dahilan ng biglaang katanyagan nito sa Europa ay ang paglalabas ng Yamaha sa mga espesyal na edisyon na tinatawag na Rossi Replica. Ang mga unit na ito ay binihisa ng mga kulay at opisyal na sticker ng tanyag na kampiyon ng MotoGP na si Valentino Rossi na nagbigay sa mga kabataang motorista ng pagkakataon na maranasan ng diwa ng karera sa kanilang pang-araw-araw na pagbiyahe. Bukod sa marketing na ito, pinatunayan ng mga pagsusuri na ang paggamit ng mga premium na piyesa tulad ng mga malalaking gulong, upside-down front forks at ang mga hydraulic disc brakes sa harap at likod ang nag-aangat sa modelo laban sa mga katunggali. Ang ganitong antas ng mekanikal na detalye hindi karaniwang matatagpuan sa mga maliliit na scooter noong panahong iyon na nagbigay sa unit ng kakaibang liksi at kaligtasan na hinangaan ng mga eksperto at mga mamimili sa buong mundo. Sa paglipas ng panahon, nagpasya ang Yamaha na ilipat ang focus ng serye patungo sa umusbong na merkado ng Timog Silangang Asya kung saan muling isinilang ang modelo bilang isang mas malaki at mas makapangyarihang sasakyan. Noong taong 2016, ipinakilala ang Aerox 155 sa Indonesia at Thailand bago ito formal na dinala sa Pilipinas noong buwan ng Abril 2017 sa ginanap na Inside Racing Bike Fest. Ang pagpasok nito sa bansa ay nagmarka ng isang bagong panahon para sa mga lokal na motorista dahil ang unit ay nilagyan ng makabagong 155cc na makina na may teknolohiyang liquid-cooled 4-stroke SOHC 4-valve na pinalakas pa ng sistemang Variable Valve Actuation o VVA. Ang paglipat na ito mula sa orihinal na maliit na makina ng Europa patungo sa mas malaking kapasidad ay isang stratehikong tugon sa mga kondisyon ng kalsada sa Asya na nangangailangan ng mas mataas na lakas o torque para sa mahabang biyahe at pagsunod sa mga modernong batas sa kalikasan. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng matatalim na linya ng katawan ngunit may mas malaking lakas, matagumpay na nakuha ng Yamaha ang interes ng bagong henerasyon ng mga Asyanong motorista. Ang mabilis na pagbatok at pagdomina ng modelong ito sa Pilipinas ay may iugnay sa ilang mga tiyak na praktikal na salik na direktang tumutugon sa kultura at pangailangan ng mga Pilipinong nagmamaneho. Una, ang disenyong agresibo at maskulado ay lubos na pumatok sa panlasa ng mga lokal na mamimili na naghahanap ng motorsiklo na may malakas na dating sa kalsada, na iba sa tradisyonal na bilugang anyo ng mga ordinaryong commuter scooter. Pangalawa, ang pagsasama ng teknolohiyang Blue Core at VVA ng Yamaha ay nagbigay ng solusyon sa balanseng hinahanap ng mga Pilipino. Ang matipid na paggamit ng gasolina sa gitna ng matinding trapiko sa Kalakhang, Maynila, ngunit may sapat na lakas kapag binuksan ang silinyador sa mga malalawak na highway. Pangatlo, ang malawak na espasyo sa ilalim ng upuan na may sukat na 24.5 liters ay naging napaka-praktikal para sa mga manggagawa upang mag-imbak ng helmet, kapote at iba pang mga mahalagang kagamitan. Ang mga salik na ito na sinusuportahan ng matatag na sistema ng pondo at malawak na network ng mga kasa sa bansa
ang nagbunsod upang ang unit ay maging isang pambansang phenomenon at ituring na isa sa mga pinakamabentang motorsiklo sa kasaysayan ng bansa. Sa kabila ng napakalaking tagumpay na ito, ang serye hindi ligtas sa mga kontrobersiya at technical na usapin na naging paksa ng mainit na diskusyon sa mga komunidad ng mga motorista at sa mga pagsusuri ng mga eksperto. Ang isa sa mga pinakasikat at pinakamaagang kontrobersiya na hinarap ng unang bersyon ng Aerox 155 sa Pilipinas at karatig bansa ay ang issue hinggil sa matigas na suspension sa likod. Maraming mga unang mamimili ang nagreklamo ng orihinal na liko ng shock absorber ay masyadong matigas na nagdudulot ng hindi komportableng pakiramdam sa tuwing dadaan sa mga lubak at hindi pantay na kalsada. Ang usaping ito ay naging laganap sa mga grupo sa internet na nagtulak sa marami na agad palitan ang kanilang mga suspension ng mga mamahaling aftermarket na piyesa upang makuha ang komportableng biyahe. Bagamat ang isyong ito ay hindi naging dahilan upang pigilan ang pagbili ng mga tao, ito ay nananatiling isang malaking mantsa sa unang reputasyon ng unit pagdating sa kabuuang ginhawa sa paglalakbay. Ang isa pang technical na kontrobersiya na lumitaw sa mga sumunod na taon ay ang usapin ukol sa front fork bottoming out at ang mga error sa elektronikong sistema. Maraming mga nagmamanehong nag-uulat ng isang nakakairitang tunog o kalantog sa harapan kapag ang motorsiklo ay mabilis na dumadaan sa mga malalalim na bako na nagpapahiwatig na ang suspension sa harap ay umaabot sa dulo ng kapasidad nito ng masyadong mabilis. Bukod dito, sa pagpapakilala ng makabagong sistemang Y-Connect na nagbibigay daan upang mayugnay ang motorsiklo sa smartphone ng may-ari sa pamamagitan ng Bluetooth, may mga ulat na mabilis na pagkaubos ng karga ng baterya o tinatawag na battery drain. Ang ilang mga motorista ay nakakaranas ng sitwasyon kung saan hindi bumubukas ang kanilang unit dahil ang elektronikong modulo ay patuloy na kumukonsumo ng enerhiya kahit patay ang makina. Ang mga usaping ito ay nagdulot ng mahabang debate sa pagitan ng mga kritiko at mga tagapagtanggol ng tatak, na nag-obliga sa mga mekaniko ng Yamaha na maglabas ng mga gabay at pagsasaayos sa mga sumunod na produksyon ng unit. Upang matugunan ang mga puna at mapanatili ang pangunguna sa merkado, ang Yamaha Motor Philippines ay patuloy na nag-update ng kanilang mga linya at naglalabas ng mga bagong bersyon na may kaukulang presyo para sa taong 2026. Batay sa opisyal na listahan ng presyo at mga talaan mula sa mga pangunahing distributor tulad ng Motor Trade at Motodeal, ang panimulang presyo ng serye sa kasalukuyan ay nagsisimula sa 125,000 pesos. Ang halagang ito ay para sa Yamaha Aerox Standard na variant. Ang presyong ito ay tinuturing na mapagkumpetensya sa merkado na nagbibigay daan sa mga ordinaryong manggagawa at mga nagnanais magkaroon ng sports scooter na makamit ang unit sa pamamagitan ng abot kayang buwan ng hulugan o cash na pagbabayad sa mga otorisadong dealer. Sa kabilang banda, ang itinuturing na pinakamahal at pinakatampok na variant sa kasalukuyang linya ay ang Yamaha Aerox SP Special Performance Variant na may iminumungkahing retail na presyo o SRP na nagkakahalaga ng 163,000 pesos. Ang bersyong ito ay nagtataglay ng pinakamataas na antas ng teknolohiya at kaligtasan na kayang ialok ng Yamaha para sa modelong ito. Kabilang sa mga rason kung bakit mataas ang halaga nito ay ang pagkakaroon ng anti-lock braking system o ABS sa harapang gulong na pumipigil sa pagdulas kapag biglang nagpreno sa basang kalsada, at ang smart key system o keyless ignition na nagbibigay ng karagdagang seguridad laban sa pagnanakaw. Mayroon din itong mga sopistikadong sistema ng suspension na may kasamang panlabas na sub-tank o sub-tank rear shocks upang direktang resolbahin ang lumang issue ng matigas na biyahe. Pati na rin ang mga eksklusibong kulit disenyo na nagbubukod dito sa mga mas murang variant sa kalsada. Ang kasalukuyang kalagayan ng seryeng ito sa pandaigdigan at lokal na merkado ay nananatiling matatag ngunit naharap sa matinding kompetisyon mula sa iba pang mga higanteng kumpanya ng motorsiklo. Sa Pilipinas, ang pangunahing katunggalin ng unit ay ang Honda Click 160 at ang Honda ADV 160 na kapwa nag-aalok din ng matataas na kapasidad ng makina at mga modernong katangian. Gayunpaman, ang Aerox ay patuloy na nagpapanatili ng isang natatangi angkop na lugar o niche sa market dahil sa tapat na base ng mga taghanga nito na mas pinipili ang anyong pangkarera kaysa sa mas formal na anyo ng ibang mga maxi scooter tulad ng kapatid nitong Yamaha NMAX. Ang patuloy na mataas na demand sa mga showroom, ang makulay na kultura ng pag-modify o pag-customize ng mga may-ari nito, at ang mataas na halaga ng muling pagbebenta o resale value sa segunda manong merkado ay malino ng mga patunay na ang katanyagan ng seryeng ito ay hindi isang panandaliang uso, kundi isang permanenteng marka sa kasaysayan ng transportasyon.